Hello class, good morning, good afternoon, or good evening kung anong oras nyo man pinapanood itong recorded discussion sa ating topic for today, which is personality. Okay, so unti-unti pumapasok na tayo sa board subjects ng psychology, and I will try my best na ituro sa inyo pahapyaw yung mga topics na usually or talagang tinatopic sa psychology. So, hindi ko siya i-discuss lahat kasi pag diniscuss ko lahat yan, wala nang sense yung ibang subjects, di ba? So, medyo pahapyaw lang. Okay, so when we say personality, this is what makes you, ikaw mismo. So, ito yung uh, usual way of our thinking, yung nararamdaman natin, and how we behave. So, itong mga patterns na to, meron kasi tayong patterns, yung unique pattern of thoughts, feelings, and behaviors. So, itong mga patterns na to, stable sila. Ibig sabihin, hindi sila ganun kadali magbago from day to day, and we behave in ways na feeling natin normal para sa atin. For example, nasasad ka for almost 1 week. So, for you, it is normal. Pero kapag ka nagpa-check up ka or kapag ka nakita ka or na-assess ka ng isang psychologist, pwedeng ma-diagnose ka ng isang disorder, mga ganon. So, hindi siya basta-basta masasabing normal yun for you or normal sa ibang tao kasi each person has a very unique personality. So, personality comes from Latin word which mean persona, which means mass. Noong kasing unang panahon, during the ancient times, yung mga actors, they are wearing mask na tinatawag nilang personas para ipakita yung iba't ibang characters. So, over time, yung word na persona, nagkaroon siya ng ibang meaning, which is identity, which is how we show ourselves to the world. Okay, so meron tayong theoretical approach for personality. Una, we have the psychodynamic approach. So when we say psychodynamic, yung mga unconscious forces ang nagdadrive sa ating personality. So it is shaped by things na nangyayari sa isip natin na hindi tayo aware, unconscious. Hindi lang siya thoughts, pati din yung feelings and also memories. So, itong idea na to nanggaling kay Sigmund Freud. I think napahapyawan ko na kayo nito nung prelim period. Pero ibalikan lang natin siya. So, meron kasing mga bagay-bagay sa isip natin, specifically past experiences, yung mga hidden feelings natin, and unspoken fears na nag-i-influence kung papaano tayo mag-act or minsan hindi din natin nare-realize na nagagawa natin siya. Hindi lang nagagawa or nasasabi natin siya. Kasi nga, merong something na nangyari sa past experience natin na nandoon sa unconscious part ng ating mind na hindi natin sinasadyang masambit or magawa. So, example, bigla na lang hindi mo gusto yung isang tao nang hindi mo nalalaman kung bakit. So, inis na inis ka sa kanya, ayaw na ayaw ko sa taong yan, inis na inis ako sa kanya. Sa psychodynamic view kasi, pwedeng doon sa past experience mo, merong something na nakapag-trigger dun sa unconscious part mo na nakikita mo sa taong yun. Kaya inis na inis ka sa kanya. Or naninervous ka during exam kahit na nag-aral ka naman. So, yung unconscious thought mo, siguro may hinohold siyang old fear ng failure. Ayaw mong bumagsak. Kaya nininervous ka na kahit alam mo sa sarili mo na nag-review ako, nag-aral ako, kabisado ko lahat, pero takot ka pa din. Kasi meron kang unconscious part sa brain mo or sa mind mo na bumagsak ka na dati. Okay, naintindihan? So, our early childhood experiences also matter sa psychodynamic approach. Naniniwala kasi si Freud na nung mga bata tayo,
meron tayong mga naranasan that will shape our adult personality kahit na hindi natin naaalala kung ano yung nangyari. So, example, ang isang bata hindi siya nakakakuha ng atensyon nung bata siya, pwede siyang lumaki na laging naghahanap ng approval or ng atensyon sa ibang tao. Lagi siyang papansin kasi hindi siya pinapansin nung bata siya. Or pwede din ang isang bata may feel unsafe kapag overly nagkakaroon ng pagbabawal, parang overly cautious adult. Paano ko ba siya explain? Ganito na lang, in simplest term. Kapag ang bata is feeling niya nung bata-bata siya is, feeling niya hindi siya safe, pwede siyang lumaki na parang lagi siyang alert, parang praning siya na, baka may mangyari sa aking masama kahit na safe naman yung lugar. Okay? So, nagkakaroon siya ng paranoia. So, meron tayong structure of personality according to Freud. But before we proceed with that, ito yung mga theoretical approaches na i-discuss natin later on. Unahin lang muna natin si psychodynamic. So sa psychodynamic approach, we are going to use Freud's iceberg model. I-incorporate natin siya sa structure of personality ni Freud. So, unang-una, we have the id. So, sa id class, yan yung part ng unconscious. Completely unconscious. Hidden siya doon sa iceberg. Yung deeper. Yan yung id. So, ang gusto kasi ni id niya, di ba, gusto niya, makuha niya agad-agad yung gusto niya. So, id is primitive and we are born with it, and impulsive si id and emotional. Example, ang isang baby umiiyak siya kasi gusto niya ng milk ngayon na, hindi na ako makakapag-antay. So sa baby, laging gumagana ang id. Kasi naturally, naipanganak tayo na meron tayong id. Gusto natin gratification. So ang id is a pleasure seeker and it operates on pleasure principle. Okay, remember, pleasure principle. Another example is, gusto mong kumain ng buong cake kahit na alam mong unhealthy siya kasi nga gusto mo siya, nagki-crave ka. So ideally, ang id, it only cares about, I want it now. Hindi pwedeng mamaya, ngayon na. And id is under unconscious level of iceberg model. Next, we have the ego. So, tinatawag siyang the realistic manager. It operates on the realistic principle or reality principle, wherein si ego, siya yung part ng sarili mo na smart, realistic. Nagkakaroon siya ng real world decisions. So, it tries to balance kung ano yung gusto ni id at kung ano ang sinasabi ni superego na tama. At kung ano yung possible sa real world. Example, yung mga rational, problem solving, mostly, ang ego natin kasi nasa conscious part siya or ito yung tip of the iceberg. Ay, hindi siya tip of the iceberg. Nandito siya sa gitna. Yan, ego. So, laging sinasabi ni ego na let's be realistic, wala nang plastikan. Kailangan kung ano yung totoo yan lang. Kung ano yung tama yan ang gawin mo. Hindi pwedeng laging gusto mo. Okay? Example ng ego class is gusto mo ng cake. O balik tayo dun sa kumakain ka ng cake. Gusto mo ng cake, which is yun yung id mo. Pero sinasabi ng ego mo na isang slice lang kasi unhealthy pag kumain ka ng buong cake. Pwede kang magkaroon ng diabetes or tumaas ang blood sugar mo. Pwede kang mahilo. Okay? So, yun yung ego. Siya yung nagbabalance kay id at superego. Sa superego naman, it operates on the morality principle wherein ito yung inner voice mo na nagsasabi sa'yo ano ang tama at ano ang mali. Usually, it comes from our parents,
from our teachers, and also yung rules ng ating society. So, superego, it is the moral, perfectionistic, and mostly ito yung pre-conscious. So, nandun siya sa, ba't baliktad yung picture ko? Sorry. Nandun siya sa tip. Wait lang, parang mali yung picture. Okay, so sorry for the misinformation class. Mali yung picture. So, saglit nga. Hindi, tama. So, dun sa picture class, nagkabaliktad si superego at saka si ego. Okay, so sa gitna si superego, si ego nandun naman sa tip. Wait lang ha. Yan, so isa sa mga examples ng superego is na feeling natin or nagkakaroon tayo ng guilty feeling pagkatapos nating magsinungaling. Kasi nga 'di ba si superego sinasabi niya sa what is morally right and what is morally wrong. Okay, so si superego sinasabi lang niya na do what is right. So we have tapos na tayo dyan. We have the psychosexual stages of development. So una, naniniwala si Freud na kapag daw lumalaki ang bata, meron silang mga stages na pinagdadaanan na kung saan yung different parts ng body nila or natin ay pinaka main source ng ating pleasure and energy, which is libido. So dito, yung mga parents, they respond during each stage na pwedeng mahumubog doon sa future personality ng isang bata. So sa psychosexual stages of development, meron tayong tinatawag na erogenous zone according to Freud. So ito yung body part na nakaka-feel ng most pleasurable sa stage na yon. Okay, so isa-isahin natin. So sa oral stage class, so it is from birth to 18 months. Yung mga babies, nag-i-explore sila sa mundo natin through their mouth. So sa mouth, 'di ba pag baby, they are sucking, they are biting, ganyan. And also, they are chewing, yung mga yan, habang lumalaki sila, 18 months. So, typically, this is 1 year and 6 months. So, ang conflict is weaning. Ibig sabihin ng weaning class is nag-i-stop na sa breastfeeding or bottle ang baby. Kapag ang tawag nito, nagkakaroon kasi ng fixation kapag ang bata is hindi niya na-meet yung pangangailangan niya. So, kunwari, wala pang 1 year or 3 months pero kinat mo na yung pleasure niya na magdede, mag-breastfeed or magbote, bigla mo siyang pinagbaso, ganyan. So, nagkakaroon siya ng fixation and nakaka-affect siya sa personality niya. So, pwede daw paglaki, magiging oral dependent yung bata wherein uto-uto siya or masyado siyang nagtitiwala agad-agad, masyado siyang needy, masyado siyang clingy, or pwede din namang maging oral aggressive siya. Nagmumura siya, nakikipag-away palagi, nangangagat, gustong-gusto niya maging sarcastic, ganyan. Or sa actions niya, pwedeng nangangat-ngat siya ng ballpen or lapis. Mahilig siyang magkagat ng kuko, mga ganyan. Yan ang oral fixation. Ayan ang fixation ng oral stage. Next, we have yung anal stage naman. So, sa anal stage, it is from 18 months to 3 years. So, sa stage na to, ang erogenous zone niya is yung anus or yung puwet. And the main task sa stage na to is toilet training. Nagkakaroon ng conflict through learning control kasi kailangan turuan ng parents yung toileting kasi nakaka-apekto siya sa personality ng bata. Kapag hindi na-satisfy yung anal stage ng bata, pwede siyang magkaroon ng fixations. So, yung mga fixations na to, ang bata can be anal retentive,
wherein masyadong strict ang parents, kailangan very neat, very organized, very perfectionistic, ganyan. So, kailangan in order. Kapag anal expulsive naman, ito yung masyadong mababait na parents naman na pinalaki. Yung parang, sige, magpupo ka lang dyan sa gilid, okay lang yan anak, mga ganyan. So, sinasabi lang na ang mga batang anal expulsive, they are messy, makalat sila, careless, kiti-kiti, or clumsy, or disorganized. Okay? So, example. So, kapag ang bata, nai-enjoy niya lagi magsabi ng no, nakokontrol niya ang mga bagay-bagay, merong anal stage behavior. Anong klaseng anal stage yan? Pwede siyang anal retentive or anal expulsive. Depende. So, dito naman, another example. Kapag ang adult is masyado siyang organized, gusto niya bicolor ang arrangement ng mga damit niya. At hindi siya makapag-concentrate pag makalat. So, ang taong yun is anal retentive. Ibig sabihin, nung bata siya, pinalaki siya ng mga magulang niya na straight and nasatisfy ang kanyang anal stage. Kapag ang adult naman is laging makalat yung kwarto, kalat, madumi, basta ganun, meron siyang anal expulsive fixation. So, ibig sabihin, nung bata siya, masyadong mabait ang parents niya, hindi siya iniistriktuhan. Hindi naman sa hindi siya tinuruan ng maayos, pero siguro masyado lang talagang si mommy or daddy, masyadong, mabait. Na okay lang yan anak, sige ihi ka na lang yan sa pader, mga ganon. Which is hindi naman tama. Okay, so, nagigets nyo naman siguro yung point. Next, we have yung phallic stage. So, sa phallic stage, 3 to 6 years old. Ito yung genitals naman ng involved. So, ang bata daw, nagkakaroon na siya ng awareness sa kanyang katawan and gender. Ibig sabihin, aware siya kung babae siya o lalaki siya. So, ang main conflict dito is dalawang klase. Una, we have the Oedipus complex and the Electra complex. Kapag sinabi nating Oedipus complex, ang batang lalaki is attached siya sa nanay niya and nakikita niya na yung tatay niya is kaaway niya. Kapag Electra complex naman, ang girls, they are attached to their dad, sa tatay, and nakikita nila si mommy as kalaban. So, eventually, they eventually identify yung same-sex parent. So, kapag kalalaki, kaaway niya ang daddy, Oedipus complex yon. Pagka girl naman, kaaway niya ang mommy, Electra complex. So, ang fixations niyan, kapag hindi na-satisfy ang phallic stage, pwede siyang magkaroon ng pride, recklessness, masyado siyang promiscuous or flirting too much or being overly pure or extreme chastity. Alam nyo ba yung chastity class? So, chastity is, it is an act of being pure or hindi niya basta-basta gini-give up ang virginity, ganon. So, next is, nasaan na ako? Okay. Next is yung example ng phallic stage. So, sinasabi ng batang lalaki na, gusto kong pakasalan si mommy or gusto ko lagi kong katabi si mommy. Yung batang yun is meron siyang Oedipus complex kasi nga gusto niya, katabi niya lagi ang nanay niya. Masyado siyang clingy. Or kapag ang nanay is ginagaya niya yung makeup ng mommy niya or pananamit niya. Gusto niyang magpa-impress kasi dun sa daddy niya. Kasi nga, feeling niya, kalaban niya yung nanay niya, dapat mas maganda ako sa mami ko. Meron siyang Electra complex. Okay, next stage, we have the latent stage. So, 6 years to puberty. So, wala siyang erogenous zone. Pero, sexual energy nila is sleeping.
So they develop social and academic skills. So they focus mainly on friends, ano ba, school, yung mga hobbies nila, yung mga sports. So kasi nga puberty or adolescence na yan. Wala din silang fixation. And an example is ang isang bata, they tend to form same group of friends, same sex group of friends kasi nga wala silang pakialam sa sexual and ano pa ba, sexual and yung pagkabata. Ang focus nila ngayon, gusto ko nang ma-explore ang mundo. Gusto kong makipagkaibigan, gusto kong makipagkilala. Yan. So they mainly focus on play, yung homework, yung mga activities, ganyan. So next we have the genital stage. So ang parehas sila ni phallic stage na ang erogenous zone is genitals. So yung energy nila is directed toward adult relationship. So nakikipag girlfriend, boyfriend, or asawa. So they form healthy, mature relationships. Gusto nilang nagtatrabaho, gusto nila minamahal sila, gusto nila meron silang nabibuild na stable connections or gusto nila merong commitment. So kapag ang genital stage ay na-handle ng maayos, isa silang well-adjusted adult. Ibig sabihin, meron silang maayos na tuwid sa buhay, hindi sila naliligaw ng landas. Okay, so just remember class, dito sa psychosexual stages, defense mechanisms. So sabi ni Freud, meron tayong mga defense mechanisms na mga mental tricks ng ating pag-iisip na ginagamit natin para maprotektahan tayo sa mga stress, sa anxiety, or uncomfortable feelings. So una, we have the repression. So kapag repression kasi, simply we are pushing painful or scary memories or feelings na nandun sa ating unconscious part para hindi na natin siya iisipin palagi. Example, ang isang tao naka-experience ng trauma nung bata siya, hindi na niya naaalala at all. Or nakalimutan mo na yung painful breakup kasi mas lalo kang nasasaktan kapag iniisip mo pa siya. So, hindi mo alam minsan sa sarili mo na nagre-repress ka ng memories. Kasi, parang bigla na lang maalala mo na, parang, ay oo pala, ito pala yung nangyari sa akin noon. Tapos, later on, hindi ka naiiyak dun sa painful breakup kasi nga nirepress mo siya. Ikaw mismo ang naggawa ng paraan na kailangan mag-move forward na ako. Ayoko nang isipin to, kailangan ko tong kalimutan. So, yun yung repression. You are repressing yung painful and scary memories sa buhay mo. So, isang example ng repression is yung sa Insidious, yung mag-ama sila and then dumaan sila sa deep sleep na hypnosis. Nirepress nung psychic yung memory nila doon sa old woman. I think Insidious part 1 ata yun, yung last part. Fan kasi ako ng Insidious. Next, we have projection. So, projection, sinisisi mo yung ibang tao sa feelings mo na meron ka ngayon or currently na meron ka. Parang, kunyari, galit ka sa isang tao, pero sinasabi mo na galit sila sa'yo. Nagigets nyo ba yung point? Or a cheating partner is you are accusing a person, nasa thought ko kasi siya, hindi ko lang siya ma-explain ng maayos. Kasi ni-review ko to during board exam. Ako lang kasi ang nakakaintindi, pero ipipilitin ko ipaintindi sa inyo. Wait lang. Okay. So, kunwari meron kang partner
And then, hindi naman talaga siya nag-cheat, pero sinasabi mo nag-cheat siya. So, projection. You are attributing, tawag nito, you are blaming, sinasabi mo na yun yung ginagawa niya kahit di naman niya ginagawa. Prino-project mo siya. Okay, so, sa denial naman, nire-refuse mong tanggapin yung reality. Kasi para sa'yo, napaka-sakit or napaka-hirap harapin yung bagay na yun. So, example, ang isang manginginom, sasabi niya na hindi ako alcoholic. Pwede naman ako mag-quit anytime. Kahit na alam nilang hindi nila kayang gawin yun. Or pwedeng, isa pang example is, hala, siguro si Ma'am Tiff, nagkamali lang siya. Kasi, hindi talaga ito yung grade ko eh. Pero alam mo sa sarili mo na tama yung grade. Kasi hindi ka nag-aaral ng mabuti. Yung mga ganon. Ayaw mong tanggapin na yun yung grade mo kasi ayaw mong maka-feel ng bad. So, nasa denial stage ka or denial defense mechanism. Yung displacement naman, you are taking out your feelings on someone or something safer instead of the real cause of the emotion. Example, pinagalitan ka ng teacher mo. And then, yung galit mo doon sa teacher mo, ipinasa mo sa kapatid mo. Ano bang tawag doon? Nandadamay ka or naninisi ka. Imbis na magalit ka sa teacher mo, ipinasa mo sa mga kasama mo sa bahay. Okay, so that is displacement. Rationalization naman, you are making excuses para yung behavior mo is reasonable kahit na hindi naman dapat reasonable. Example, bumagsak sa isang test ang isang student. Sasabihin niya na, hindi naman importante yung subject na yan. Kahit na alam mong importante siya para makapasa ka. So, rationalization, humahanap ka ng rason kahit na hindi naman tama yung pagrarason mo. Okay? So, we have two persons sa ating humanistic approach, another theory sa ating personality topic. So, una, we have si Carl Rogers or ang kanyang theory is the person-centered theory. So, sinasabi nito na ang personality daw natin is base sa ating self-concept. Ibig sabihin, yung mental image ng mga sarili natin. It is how we see our abilities, yung qualities, and our behavior. So, example niyan, kung nakikita mo yung sarili mo na mabait ka, you will act kindly. Kung feeling mo or naniniwala kang matalino ka, you will strive harder in school. So, kung feeling mo hindi ka naman good enough, umiiwas ka sa mga challenges na feeling mo is hindi ka capable kahit na alam mong gawin yun. Okay, person-centered theory. So, next we have si Maslow, Abraham Maslow. So, meron siyang theory, yung Maslow hierarchy of needs. So, sinasabi niya, ang humans daw merong 5 level of needs. Ito siya. So, para siyang, in-arrange siya into pyramid. So, doon sa pinaka mababang part, kailangan daw is masatisfy muna yung lower level bago ka mag-move up higher. So, unahin natin dito sa pinakababa, physiological needs. So, this is for your basic survival and these are the most important. So, kung wala ito, wala nang magmamatter. So, sa physiological needs, we have yung basic, yung bahay, pagkain, tubig, tulog, yung mga yan, pagkain. Okay? So, sa safety needs naman, we are talking about security and stability. So, kapag daw na-meet ng isang tao ang basic needs niya, gusto na ng tao na dapat safe ako, hindi lang sa kumakain ako at nasasatisfy ko yung gusto ko, dapat safe ako. So, kailangan meron siyang safe na pamamahay, meron siyang access sa health and security, and also merong financial stability. So, sa belongingness and love naman class, ito yung part na kung saan gusto ng mga tao na they feel accepted and connected. Example, kailangan meron silang
circle of friends, family affection, merong jowa, ganyan. And gusto nila yung mga taong to is they are part of a group. Kunyari kayo isang group, isang block. Yan. Another level is yung esteem needs, ika-4. So, dito yung respect and achievement. So, gusto ng mga tao, they feel valuable and respected and capable. Example, nanalo ka sa mga awards, nare-recognize ka sa school, confident ka dun sa mga abilities na meron ka. So, yung pinaka-top na level is self-actualization. So, this is becoming the best version of yourself. So, this is the highest level, becoming everything you can possibly be. Pwede kang, basta kung ano yung feeling mo na maaabot mo, ikaw yun. Example, you are developing traits. Nag-aaral ka ng bagong skill. Tumutulong ka sa ibang tao. Na-achieve mo yung goals mo. Or you are becoming creative, fulfilled, or wise. Okay, so that is Maslow hierarchy of needs. So next approach is yung trait approach or big five na sinasabi nila. So this approach says na yung personality is made up of traits. Ito yung mga stable qualities na pwedeng magstay fairly consistent over time. So ang personality daw natin is a set of traits na nagdi-describe kung paano tayo mag-isip, makiramdam, and gumalaw. So, kung you are naturally organized, meron kang behavior or kaya mo i-compose yung sarili mo most of the time. Pero kung talkative ka, usually you will be outgoing in many situations. Ayan. So, we have the big five personality. Una, we have the asan yung kodigo ko? So, yan. So, big five personality traits. So, ito yung most accepted model of personality traits. So, nagdi-describe yan ng mga tao using yung 5 categories. Una is openness or openness to experience. Ibig sabihin, curious ka, meron kang creativity and imagination. So, example niyan is gusto-gusto mong mag-try ng iba't ibang klase ng food. You want traveling, gustong-gusto mong matuto ng mga bagong bagay. So, meron kang openness to experience. Kapag sinabi naman naming conscientiousness, organize ka, meron kang responsibility, and meron kang self-discipline. So, example is, nasasubmit mo yung assignment mo on time, malinis lagi yung kwarto mo, and meron kang planning. Sa extraversion naman class, social, very open. And madaldal ang mga taong extraversion. Ito yung mga extrovert. So, gustong-gusto niya nakikipag-socialize, madali silang makisama sa mga strangers kasi nga talkative sila and sila yung tawag nito sa party, sila yung nagpapabuhay ng party kasi gustong-gusto nila ng party and group activities. Kapag low extraversion naman, ito yung mga taong introvert. So, gusto nila ng tahimik na lugar, gusto nila mag-isa lang nila or nasa small group lang sila, or mabilis silang mapagod kapag meron silang social interaction. So, ako ito, ayoko ng crowded places, ayoko ng maraming tao, parang hindi ko kaya. So, sa agreeable naman class, it means you are kind, you are cooperative, and you have trust. So, kapag mataas ang agreeableness mo, you are helpful, you are polite, and easy to get along with. Iniiwasan mo yung conflict, and gustong-gusto mo na may suporta galing sa ibang tao. Kapag mababa ang agreeableness mo naman, class, you are very competitive, matigas ang ulo mo, yan, and you are less concerned about others' feelings. And pwede din na ma-misinterpret ka minsan na bastos or uncooperative.
So when we say neuroticism naman, mayroon kang emotional instability and or either emotional instability. Ibig sabihin, kapag mataas ang neuroticism mo, class, meron kang mabilis kang ma-stress, mabilis kang mag-worry, meron kang mood swings, and mabilis kang magalit. Kapag mababa ang neuroticism, most likely they are the calm and relaxed people. So, na-handle nila yung stress ng maayos and hindi sila madalas magalit. Okay, yan ang mga taong mababa ang neuroticism. Okay, so upon checking sa slides natin, hindi ko nasama dito sa slide yung social cognitive approach and yung measuring personality. Pero i-discuss ko pa rin siya. So, we have the social cognitive approach. So, another theory yan sa personality wherein sinasabi nito na ang personality is nasi-shape siya ng tatlong bagay na nagwo-work together. So, learning, cognition, and social environment. Sa social learning, kung ano yung na-experience mo or natutunan mo is na-adapt mo siya as part of your personality. Cognition, it is your own thoughts, yung feelings and expectations. Kapag social environment, this is the people around you. So you become who you are because of what you learn. Learning yon, what you think, it is the cognition, and who you interact with. So social environment. So example, kapag lumaki ka sa or pinupuri ka lagi because you are trying hard, you may believe na pwede akong mag-improve and it makes you persistent. Or another example, kapag ang isang student na gustong-gustong nakakakita ng hardworking classmates may also become hardworking. Kasi nga 'di ba, kung sino yung kasama niya, sino yung nakikipag-socialize siya na tao, nahahawa siya kumbaga. Or kapag ka nasama ang isang estudyante sa hindi pala aral na grupo or kaklase, ganun din siya. Okay? So, nagiging part ng personality niya ang hindi pag-aaral ng mabuti. Kasi nga, depende yun sa kasama niya. So, in short, sa social cognitive approach, yung mind natin, yung experiences, and our environment shape our personality. So, how do we measure personality, class? So, sa personality, gumagamit kasi ang mga psychologists ng iba't ibang tools to understand someone's personality. So, una dyan, we have the projective test. So, sa projective test, pinapakita yung unclear or ambiguous images and tinatanong sila yung client kung paano nila i-describe yung nakikita nila. So, yung interpretation, kunyari, pinakitaan ka ng picture ng clouds, pero ang tingin mo doon is cotton candy or bulak or pwedeng, anong tawag nito? Pwedeng cake, ganun ang tingin mo sa clouds. So, kapag ano yung mga sinasabi mong words, nagkakaroon ka ng interpretation na sinasabi ng psychologist. So, yung interpretation na yun, it reveals your inner thoughts and feelings. So, example ng mga projective tests, we have the Rorschach ink block test. So, nasa study mats niyan. So, ito, pag tinitingnan mo yung ink blocks na yan, ikaw ang magsasabi kung anong itsura niya. So, pwede mong sabihin na, I see a butterfly, pero ang picture is stick siya. So, kapag ganon, na-assess siya ng psychologist. So, ang projective test, it is a level C type of test. Ibig sabihin, kapag level C type of test, ang pwede lang mag-diagnose, mag-interpret ng psychological test are psychologists and psychiatrists. Hindi pwede ang mga psychometricians. So, another type of projective test is yung thematic apperception test wherein titingin ka ng mga pictures ng mga tao and gagawa ka ng story. Yan, thematic apperception.
So, itong mga stories na ginawa mo, it will show your motives, yung fears mo, and also your desires, I mean. So, bakit siya ginagamit? This is to understand your hidden emotions or unconscious conflicts. Okay? So, another is objective test. So, ang mga objective test naman, ito yung mga standardized questionnaires. Diba sabi ko pag standardized, dumaan siya sa process. Marami siyang pilot testing. Maraming pinagdaanan na trial and error. So, ito lang ang gagamitin mong questionnaire to measure yung personality. So, everyone answers the same questions. Usually, true or false sila or rating scales. 1 to 5 or 1 to 4, ganyan. So, example ng mga objective tests, we have the MMPI or the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. So, ginagamit ito para ma-assess yung mental health, anxiety, depression, ano pa ba, basta iba-iba, yan, personality inventory. We also have the NEO-PI or the Neo Personality Inventory. So, mini-measure yung big 5 personality traits. Yung openness to experience, extraversion, agreeableness, neuroticism, and yung isa, yung conscientiousness. Yan. So, example sa mga questions ng objective test is, ini-enjoy ko ang social gatherings. So, sasagutan mo lang siya ng true or false. Yan. Or, madalas akong mag-worry. I worry a lot. I-rate mo lang siya 1 to 5. 5 being the highest or 4 being the highest. Depende doon sa scale. Okay? So, ang mga objective tests, they are administered by psychometricians din. Kasi, ang objective test, they are level B kind of test. Pero, still with a guidance of psychologists or psychiatrists. Hindi siya pwedeng basta-basta i-administer nang wala kang approval or kasamang psychologist or supervision. Okay? So, next we have behavioral observation. Ang psychologist, tinitingnan kasi kung paano tayo nagbe-behave sa specific situations. For example, ino-observe tayo sa isang classroom kung para makita kung we struggle with attention. Nakatutok ka ba na nakikinig sa teacher or you are doing something? So, pag ganon, naaano na agad ng psychologist kung meron kang problema sa attention. Okay, or hindi ka mapakali, mga ganyan. So, bakit ginagamit ang behavioral observation? Kasi, it can reveal our personality through our actions kaysa sa words. So, dito na tayo. The origins of personality, nature versus nurture. So, sa nature class, it is yung genetic influences. So, nature refers to everything na namana mo sa parents through our genes. So, ito yung mga natural tendencies natin, yung mga physical traits and some personality traits. So, kapag you are naturally shy or naturally outgoing, basically naman na yan sa ating parents. Or mainitin ng ulo, mga ganyan, or naturally calm, mga ganon. And we have, sa nature or genetic influences, meron tayong mga, saan siya nanggagaling? So, una is heritability. So, how much ng trait mo, like shyness or intelligence, ang nanggaling sa genes mo at hindi sa environment. Example, kapag sa heritability of introversion or pagiging introvert is mataas, it means yung mga taong naipanganak na more introverted, hindi lang sila shape doon sa pagiging extroverted. O, mataas ang introversion niya. Mataas. So, ibig sabihin, namana niya or nakuha niya sa parents niya yung pagiging introvert. So, one of the parents are hindi socially outgoing. Okay? So, sa twin studies naman, which is another influence of nature, ang mga scientists kasi kinukompare nila yung dalawang klase ng twins. So, una, we have the monozygotic or identical twins wherein they share 100% of their genes.
So, sa monozygotic, they look exactly alike. Sa dizygotic naman or fraternal twins, they only share 50% of their genes. So, pag titignan mo, hindi sila totally magkamuka. Pero parang somehow, mukha lang silang magkapatid. Hindi mo ma-identify na kambal sila. Okay? Fraternal twins. So, paano nagwo-work ang twin studies? Kung ang identical twins have more similar personalities kaysa doon sa fraternal twins, it only suggests na ang genes influences personality. Example, kapag ang identical twins napaghiwalay sila nung pinanganak sila, often they grow up with very similar traits. Pwedeng same hobbies, same temperament, or same temper. Pero, wait lang, check ko mabuti. What if naman ma'am, kapag magkasama silang pinalaki. So basically, ganun pa din. Kasi nga 'di ba genes pa rin ang pinag-uusapan natin. It influences their personality. Okay, so sa adoption studies naman, ang mga researchers kinumpare nila yung adopted children, mga nampon na bata, with their biological parents and adoptive parents. So sinasabi na kapag ang isang bata is, kunyari ako, inampon ako. So lumaki ako sa adoptive parents ko. So hindi merong traits na nakuha ko sa biological parents kaya hindi ko sila kasamang lumaki. Kasi nga, biological parents, meron pa rin part ng genes ko na nanggaling doon. Pero kapag sa adoptive parents naman na meron akong nakuhang kind of personality, involved na dyan ang nurture or environment. Okay? So sa temperament naman, simplest term for this will be your natural emotional style you're born with. So either you are mainitin ng ulo or you are just calm. So some babies, calm sila. Yung iba naman, isang kibot mo lang iiyak na agad. Yung ibang baby, takot sila. Yung iba, mahiyain. Mga ganon. So, temperament is basically the biological starting point ng personality. Okay, so sa nurture naman class, these are the things around you that shape who you become. Bakit? Kasi lumabas ka na ng bahay. Environment na ang nagpapaikot ng personality mo or nagiging part ng personality mo. So example, yung way ng parenting ng mga magulang mo, yung school, yung culture, yung mga kaibigan mo, ano pa ba, mga experiences mo sa buhay, yung trauma or support na nakuha mo, and also yung mga opportunities. So we have the shared versus non-shared environment wherein ito yung mga bagay na ang siblings or magkapatid experience together. Example, same parents, same house, same family rules, or same neighborhood. So, kapag shared kasi, may mga bagay dahil iisa lang ang lugar ninyo, may mga bagay na pwede kang makuha that will become part of your personality. Kapag non-shared environment naman, so ang magkapatid, they experience the world differently kahit na nasa iisang bahay sila. For example, yung treatment ng mga magulang, kapag paborito yung isa, ikaw hindi ka paborito. Or si teacher, gusto ka niya yung isang teacher hindi ka niya gusto. Mga ganon. And so on and so forth. Maybe pwede din na nakaranas ka ng bullying, kaya medyo parang kapag ka nasa isang lugar ka, nakuha mo yung takot kasi nga na-experience mo siya sa previous experiences mo or previous na nangyari sa buhay mo. So itong mga differences na to, it makes the magkapatid na merong different personalities. Depende kasi doon sa treatment na na-receive nila or doon sa experience na naranasan nila kahit nasa iisa silang family. So dapat class, kapag magkakapamilya kayo, walang favorite ha. Dapat lahat sila pantay-pantay. Kung nagalit ka sa isa, magalit ka din sa isa.
or pagalitan nyo silang lahat in general. Next, we have the cultural influences. So, di ba, meron to sa UTS, sa the self in Western and Eastern thought. So, kapag sinabi nating individualistic culture, ito yung example is USA. Yan, mga Mexico, yung mga Western Europe. So, they focus on personal goals, independence, and self-expression. Individual nga kasi. So, ang mga bata doon, ini-encourage na sila na lang mag-isa. Bata pa lang, kailangan may sarili na silang kwarto, mga ganyan. Sa collectivistic culture naman, like Philippines, they prioritize yung group harmony, yung cooperation, and also community ties or family ties. So, mga bata daw sa Asia specifically, tinuturuan sila kung paano respetuhin ang elders and put family first. Or minsan, meron tayong mga curfew, hinahanap tayong mga magulang natin kapag hindi agad nakauwi kasi nga we are under collectivistic culture. Gusto natin laging magkakasama. Okay? So, yan. Ito yung quick picture lang or concept map ng nature versus nurture. So, always remember class, kapag nature, more on the genetic dispositions or predisposition and inherited traits, puro genes. Kapag nurture naman, it is about our environment and our experiences and also our culture. Okay? So that ends our discussion for lesson 10, which is personality. And I will try to align this sa next discussion natin, which is psychological disorders. So I'll see you tomorrow, class. Bye-bye.